ang 2026 Palarong Pambansa Updates sa Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted source of news and information. Maki-update tayo mga kabombo dyan sa nasa huling bahagi na ng Palarong Pambansa 2026. Yung finals fever, ramdam na ho dyan sa mga venue ng Palarong Pambansa 2026. Alamin natin ang mga pinakahuling kaganapan dyan, pati na yung mga nakaantabay para ho sa medal tally ng atin hong mga rehiyon na naglalabanan ngayon para sa malaking sporting event. May balita ang atin pong reporter dyan, si Bombo Jerwin Aquino. Yes, sa Bombo Tennis, mainit ang laban ngayon sa ika-6 o huling araw ng kompetisyon ngayong Sabado habang unti-unti nang tinatapos ang mga finals sa iba't ibang sports events at nangunguna pa rin ang National Capital Region sa ating medal tally. Ngunit dikit ang laban o habulan ng Calabarzon at Western Visayas. Ngayong araw ay inaabangan ang mga natitirang finals sa basketball, volleyball, football at combat sports na kung saan ay posibleng magbago pa ang overall rankings ng mga region. Malaking puntos pa ang nakataya sa mga team sports kaya posible pang humabol ang mga ibang delegation sa top spot. Narito ang mga championship matches sa basketball at volleyball. Para sa volleyball elementary girls, Region 11 versus Region 2. Volleyball elementary boys, Region 6 versus NCR. Volleyball secondary girls ay NCR versus Negros Island Region. Volleyball secondary boys ay Region 4A versus NCR. At sa basketball naman ay secondary boys ay Region 11 versus Calabarzon. Samantala, ayon naman kay Vice Mayor Hesosimo Ronquillo ng Prosperidad Agusan del Sur, naging posible ang maayos na paghahanda dahil sa matibay na koordinasyon at ang pagtutulungan ng mga lokal na opisyal, mga alkalde ng mga bayan at lungsod at paaralan at iba pang ahensya ng gobyerno. Bukod sa mga pasilidad na pampalakasan, ay binigyang pansin din ang kaligtasan at kapakanan ng mga atleta. Nakipagtulungan din ng Department of Education sa lokal na pamahalaan upang masiguro ang sapat na supply ng tubig, serbisyong medikal at iba pang mga kinakailangang suporta ng ating mga atleta. Narito ang ating pakikipanayam kay Vice Mayor Hesosimo Ronquillo ng Prosperidad Agusan del Sur. Sa lahat, papasalamat kami sa Panginoon na binigyan kami ng oportunidad. Pangalawa po, ang magiging reaksyon dahil po sa pagkakaisa ng halos lahat ng sektor dito sa Caraga Region, lalong-lalo na po dito sa amin sa lalawigan ng Agusan del Sur. Sir, Actually, masasabi ko rin ang pagkakaisa ng local government unit sa buong lalawigan ng Agusan del Sur. Ang una sa lahat, ang pamumuno ng aming congressman sa second state, si Congressman Digong Plaza, at of course ang aming pong Governor Santicane na mayroon ding suporta ni Congressman Alfred Bascom at sa lahat ng mga local officials sa buong lalawigan ng Agusan del Sur. Samantala, narito naman ang medal tally natin ngayong araw. Nangunguna ang NCR na mayroong 58 gold medal, 48 silver medal at 49 bronze. Pangalawa ang region ng 4A, merong 41 gold, 40 silver, 38 bronze. Susunod ang Western Visayas, 28 gold, 25 silver, 25 bronze. Pangapat ang Region 3, 22 golds, 11 silver and 23 bronze. And Central Visayas, 21 golds, 19 silver and 23 bronze. Pang-anim naman ang Region 13, 20 gold, 12 silver, 26 bronze. Susunod ang Northern Mindanao, 15 golds, 21 silver at 23 bronze. Region 8, 12 golds, 14 silver and 19 bronze. Region 1 na mayroong 12 gold, 14 silver at 15 bronze. At Region 5 or Bicol Region na mayroong 11 gold, 17 silver at 20 bronze. Sa ngayon, yan ang ating top 10 or rank 10 natin sa Palarong Pambansa medal tally of Bombo Dennis. Okay, nais ko lamang maitanong Bombo Jerwin kung yung mga napaulat nitong nakalipas na araw na mayroong mga nakaranas ng abdominal pain habang nagpapatuloy itong mga laro at dahil daw sa pagkain yung iba
naging rason. Kumusta naman ang mga ito? Nakarecover na ba? At makakahabol ba dito sa mga huling bahagi ng laro, Bombo Jerwin? Yes, Bombo Dennis, sa mga nagkaroon ng abdominal pain ay may mga ilang region na naitala natin ngayon. At nabigyan naman sila ng agad-agadang lunas na naobserbahan yung kanilang kalusugan. At ang sabi ng ating emergency and health response team ay nasa desisyon daw ng coach at ng atleta kung maglalaro pa sila ngayon. Dahil depende sa kalagayan, depende sa sitwasyon. Kung talagang nangihina naman yung mga atleta, ang sabi ng emergency at medical team natin ay mas maigi na lang na huwag silang maglaro. Baka masira or mas lalo pang makasira sa kanilang performance kapag ipinilit nila maglaro, Bombo Dennis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Jerwin. At from time to time ay kukuha kami ng mga update lalo't nasa final round na o nasa huling yugto na itong palarong pambansa 2026. Thank you so much. Mula dito sa Agusan del Sur para sa coverage ng Bombo Radio Star FM sa palarong pambansa 2026, Bombo Jerwin Aquino, Basta Radio. Bombo! At yan ang pinakahuling kagalapan at highlights mula sa Palarong Pambansa 2026. Patuloy na tumutok sa espesyal na coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.